The United States and Israel has launched a dramatic airstrike campaign targeting Iran, and Iran has responded with fire across the wider Middle East. Isang balitang parang eksena sa pelikula ang biglang kumalat sa buong mundo. Ayon sa mga ulat, bumagsak ang matagal ng rehimen sa Iran at ang mga lansangan ng Tehran ay napuno ng sigawan at selebrasyon. Para sa iba, ito raw ang simula ng bagong yugto. Para naman sa iba, ito ang pinakamatinding military operation sa modern history. Sa loob lang ng isang gabi, pinakawalan ng Estados Unidos at Israel ang tinawag na Operation Epic Fury. Halos 1,000 na strike ang ibinuhos sa iba't ibang target. Isang coordinated attack na planado hanggang sa pinakamaliit na detalye. At dito, naging mas lalong mabigat ang pangyayari. Sa gitna ng mga pagsabog, nasawi ang pinakamataas na leader ng Iran, ang Ayatollah, kasama ang itinuturing na susunod sana sa kanya. Hindi lang yon, mahigit 40 sa pinakamataas na generals at opisyal ng bansa ang sabay-sabay ding nawala sa iisang operasyon. Ang leader na halos 4 decades nang nasa kapangyarihan ay tuluyan ng bumagsak. Ang rehimen na namuno sa loob ng 46 years ay tila naglaho kasabay niya. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Bandang 9:30 sa umaga, oras ng Iran, katumbas ng around 2 sa madaling araw sa Eastern Time, unang narinig ang malalakas na pagsabog sa Tehran. Ayon sa pahayag ni President Trump, inilunsad na ang Operation Epic Fury. Ilang minuto lang ang lumipas, tumama ang unang mga missile. At sa loob ng sandaling iyon, nagbago ang takbo ng kasaysayan. Ang unang wave ng strike ay isinagawa ng Israel. Target nila mismo ang tirahan at compound ng pinakamataas na leader. 7 missile ang bumagsak malapit sa Presidential Palace at sa gusali kung saan siya naninirahan. Nandoon din sa loob ang ilang matataas na opisyal, pati ang kanyang pamilya. At may isang detalye na lalong nagpabigat sa sitwasyon. Kasama sa gusali ang kanyang anak na si Mustaba, ang taong matagal nang inaasahang hahalili sa kanya bilang susunod na Supreme Leader sakaling may mangyari sa kanyang ama na 86 years old na. Hindi lang ito simpleng family member, siya ang malinaw na successor, kaya nang sabay na nawala ang kasalukuyang leader at ang itinuturing na susunod sa kanya. Malinaw kung gaano kalalim ang tama ng operasyon. Sa isang iglap na bura ang malinaw na linya ng succession sa loob ng Islamic regime. Walang agarang papalit, walang malinaw na direksyon. Pero may mas nakakagulat pa, hindi pala nag-iisa ang leader ng mangyari ang strike. At dito naging kakaiba ang operasyong ito kumpara sa mga nakaraang military attack. Dahil sa iisang lokasyon, sabay-sabay na tinamaan ang core ng kapangyarihan ng Iran. Isang gabi, isang operasyon, isang pagbabagong maaring mag-reshape ng buong rehiyon. Fox News has learned from a senior Israeli security official. Israel assesses that more than 40 senior Iranian security and regime figures were killed in strikes during the opening operation that Israel launched this morning with the United States against the Iranian regime. This official goes on to say this is one of the largest regime decapitation operations conducted in modern warfare history, and that Israeli intelligence managed to infiltrate the Iranian security echelon, making the strikes possible, this official explained. But again, this news just coming into us, we were able to confirm it, that a senior Israeli official telling Fox News more than 40 senior Iranian security and regime figures were killed in the opening strike this morning. And John and Sandra, as you can hear on our phones here, and we're going to stay here, our security is giving me the nod to stay here. Tel Aviv is under a significant attack right now. And again, this news breaking that Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, has been killed. We are now reporting exclusively that 40 senior regime figures were also killed in the strikes. Ang pulong na nauwi sa isang malupit na pagtama sa oras ng pag-atake, nasa isang above ground na gusali sa loob ng compound ng Supreme Leader, ang pinakamataas na leader ng Iran. Nandun siya para makipagpulong sa ilan sa pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno. Isang closed-door meeting, isang tipikal na araw sa loob ng sentro ng kapangyarihan. Pero hindi ito naging ordinaryong araw. Ayon sa intelligence reports, ilang buwan nang pinag-aaralan ng United States at Israel ang posibleng operasyon na ito. Matagal na raw itong nasa plano.
Pero nang makita nilang nagtipon-tipon sa iisang lugar ang malaking bahagi ng top leadership, nakita nila ang bihirang pagkakataon. Isang strike na kayang tumama sa buong ulo ng rehimen ng sabay-sabay. At doon nila pinakawalan ang full operation. Sa unang mga oras matapos ang pagsabog, tinatayang around 40 sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ang nawala. Hindi pa kumpleto ang listahan ng mga pangalan, pero may ilang malinaw nang nakumpirma. Isa sa kanila si Amir Ali Hajizadeh, commander ng IRGC Aerospace Force. Siya ang namamahala sa ballistic missiles at pati sa satellite program ng Iran. Sa madaling salita, siya ang may hawak sa long-range strike capability ng bansa. Kasunod si Ali Shamkhani, dating pinuno ng Supreme National Security Council at isa sa pinakamalakas na figure sa loob ng rehimen sa kasalukuyan. Nabanggit din si Hossein Salami, pati ang mga namumuno sa Air Defense Forces, Security Law Enforcement at Intelligence Services. Maraming pangalan ang lumabas at karamihan sa kanila ay mga taong nasa likod ng pinakamahalagang desisyon ng bansa. Hindi lang simpleng officials ang nawala. Ito ang mga taong nagpapatakbo ng military intelligence. Sila ang may hawak sa nuclear program. Sila ang nagbabantay sa internal security. Kapag hindi maabot ang supreme leader, sila ang nagbibigay ng utos. Kapag kailangan ng deterrence, sila ang nagsisigurong may sapat na ballistic missiles ang Iran. Sa loob ng halos 47 years, sila ang nasa likod ng direksyon ng rehimen. At sa isang strike, halos sabay-sabay silang nawala. Natural na iisipin ng iba na malulugmok sa lungkot ang mga tao sa Iran. Pagkatapos ng lahat, mahigit 30 years na namuno ang kanilang supreme leader. Pero hindi iyon ang eksenang nakita sa Tehran. Sa halip na tahimik na pagluluksa, may mga sigawan, may palakpakan, may mga taong lumabas sa lansangan at lantaran na nagdiwang. Para sa marami, hindi ito araw ng pagdadalamhati, kundi araw ng paghinga. Maraming ordinaryong Iranian ang matagal nang may sama ng loob. Hindi man lahat ay laban sa Islamic Republic, marami pa rin ang hindi nagustuhan ang estilo ng pamumuno ng Supreme Leader. Sa mga nakaraang dekada, ilang beses nagkaroon ng crackdown laban sa mga mapayapang nagpoprotesta. May mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa mga utos na inilabas mula sa pinakamataas na antas. Halos bawat komunidad ay may kilalang naapektuhan. Kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, hindi ibig sabihin nito na lahat ay galit. May maliit na porsyento pa rin ng populasyon na sumusuporta sa rehimen at sa leader nito. May ilan na nanatiling loyal hanggang sa huli. Pero kung susumahin, malaking bahagi ng lipunan ang hindi nakontento. At sa kabila ng lahat ng iyon, nagawa pa rin niyang manatili sa kapangyarihan ng mahigit 30 years. Isang katotohanang para sa marami ay halos hindi ka panipaniwala. May isang mahalagang detalye dito na hindi pwedeng baliwalain. Sa kabila ng mga ulat at kumakalat na impormasyon, patuloy pa ring itinatanggi ng ilang opisyal ng Iran at ng state media ang pagkamatay ng Supreme Leader. Wala pa raw kumpirmasyon, wala pa raw opisyal na anunsyo. Pero ayon sa mga report, nakita na raw mismo ni na President Trump at Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel ang mga video at posibleng pati mga larawan na nagpapatunay sa nangyari. Gayunman nananatiling tahimik ang opisyal na pahayag mula sa Tehran. At kung tutuusin, hindi ito bago. Noong 1989 nang mamatay ang unang Ayatollah na si Ruhollah Khomeini, hindi agad inihayag ang balita. Kinabukasan pa ito inanunsyo sa state television. Ganon din nang pumanaw ang Iranian president na si Ibrahim Raisi sa isang helicopter crash. Naghintay muna ang rehimen bago naglabas ng opisyal na kumpirmasyon. Habang nire-record ang ulat na ito, bandang 9:10 ng gabi sa Iran. Kaya posibleng maghintay pa sila hanggang sa susunod na umaga bago magsalita ng formal. Sa kabilang banda, habang dumarami ang mga ulat mula sa iba't ibang panig, mas lumalakas ang mga kumpirmasyon mula sa labas ng Iran. Isa sa pinakamaingay na pahayag ay mula kay President Trump mismo. Ayon kay Trump, one of the most evil people in history is dead. This is not only justice for the Iranian people, but for all great Americans and those from many countries throughout the world who have been killed or mutilated by him and his gang.
Dagdag pa niya, hindi raw nakaiwas ang leader sa kanilang intelligence at advanced tracking systems. Ayon kay Trump, malapit ang koordinasyon nila sa Israel at wala raw nagawa ang mga leader na kasama sa strike upang pigilan ito. Sinabi rin niya na ito raw ang pinakamalaking pagkakataon para sa mga Iranian na mabawi ang kanilang bansa. Ayon sa kanya, may mga miyembro raw ng IRGC military, pati ilang security at police forces na umano'y ayaw ng lumaban at naghahanap ng immunity. Sa isa pang bahagi ng kanyang pahayag, sinabi niya, "As I have said last night, now they can have immunity. Later, they can only get death." Ibig sabihin, ayon sa kanya, may pagkakataon pa ngayon para sa mga puwersang pansiguridad na lumipat ng panig at makiisa sa mga tinatawag niyang Iranian Patriots. Inaasahan daw niya na ang IRGC at ang pulis ay maaring makipag-isa sa mga mamamayan upang maibalik ang Iran sa sinasabi niyang greatness. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang mensahe. Nilinaw din niya na ang heavy at pinpoint bombing ay magpapatuloy sa buong linggo o hanggat kinakailangan upang maabot ang kanilang layunin na kapayapaan sa Middle East at sa buong mundo. Sa madaling salita, kahit na may mga nagsasabing tapos na ang isang yugto, malinaw na hindi pa tapos ang kabanata ng krisis na ito. Ang susunod na mga araw ang magtatakda kung ito ba ay magiging simula ng pagbabago o simula ng mas malalim na kaguluhan. May isa pang bagay na dapat tandaan dito. Hindi ito ang unang beses na nanawagan si President Trump sa security forces ng Iran na lumipat ng panig. Ilang beses na niyang sinabi, huwag kalabanin ang sariling mamamayan, sumama sa kanila. Piliin ng bansa, hindi ang rehimen. Kung may makikinig ba sa panawagang yon, hindi pa malinaw. Pero isang bagay ang sigurado, nagbago na ang kalkulasyon. Kapag halos 40 sa pinakamataas na leader ng rehimen ang nawala sa loob ng isang gabi at posibleng mas marami pa, hindi na ito simpleng political event. Ibang level na ito. At para mas maintindihan ang laki ng nangyayari, kailangan makita ang kabuuang larawan. Sa loob lamang ng first 12 hours ng operasyon, tinatayang around 900 strike ang isinagawa ng US Armed Forces laban sa mga target sa Iran. At hindi ito galing lang sa himpapawid. May atake mula sa air, may mula sa sea, may mula sa land, cruise missiles, drones, manned aircraft sabay-sabay, coordinated, isang tuloy-tuloy na military wave. Habang ginagawa iyon, sabay din na nagtatanggol ang US forces laban sa daan-daang Iranian ballistic missiles na tumama papunta sa Israel at sa mga American bases sa Middle East. May isang base sa Bahrain na tinamaan ng Iran. Pero base sa mga footage na kumalat, tila isang empty warehouse ang nasa pool. Hanggang sa ngayon walang inianunsyong US casualties, hindi mula sa retalyasyon ng Iran at hindi rin mula sa sariling operasyon ng Amerika. At may isang mahalagang detalye na halos hindi napapansin. Sa operasyong ito, gumamit ang US military ng bagong kakayahan. Sa unang pagkakataon sa combat, gumamit sila ng tinatawag na one-way attack drones. Hindi ito yung karaniwang FPV drones na madalas makita sa Ukrainian front lines. Mas malayo ang abot ng mga ito, mas malakas, mas advanced. Pero pareho ang konsepto, lilipad papunta sa target, sasabog sa mismong puntirya. Ito ang direksyon ng modern warfare. At sa pagkakataong ito, Iran ang unang nakaranas nito sa ganitong kalawak na scale. Sa kabuuan ng operasyon, nakatutok ang US sa tinatawag na high-value targets, mga IRGC facilities, naval bases, underground sites na konektado sa nuclear program, at iba pang strategic assets. Kapansin-pansin lang na ang 3 nuclear sites na tinamaan noong nakaraang taon sa Operation Midnight Hammer ay hindi pa ulit tinatamaan sa ngayon. Pero ayon sa mga pahayag, posible pa itong mangyari. Malinaw ang sinabi ni President Trump, magpapatuloy ang heavy at pinpoint bombing sa buong linggo o hanggat hindi naaabot ang kanilang objective. Kung ikukumpara sa mga naunang operasyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, mas mahaba at mas malawak ito. At bago matapos ang ulat na ito, inilabas ni President Trump ang isang buong statement na nag-aanunsyo ng pag-atake. Isang mensahe na ayon sa kanya ay nagpapahiwatig kung ano pa ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. At doon mas lalong nagiging malinaw, hindi pa ito ang katapusan. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard
terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen, Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces, and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now, we're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that with His help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you.